Nagka-interest po ang ating PNP sa National Headquarters, especially dito po sa Campo Crame, tungkol po dun sa pinakahuling sinabi ni dating Pangulong Duterte doon sa press conference na ginawa niya sa Tacloban. Dumayo pa ng Tacloban at doon nagkaroon po ng pagkakataong makipag-usap sa ibang mga local media tungkol sa sinabi niyang alam niya kung nasaan si Apollo Quiboloy, ang pinaghahanap ng batas dahil sa sexual abuse, sexual harassment at qualified human trafficking. Mga kaso sa Davao na inilipat dito sa Quezon City at kasong nandyan sa Regional Trial Court ng Pasig City. Kaya nagkaka-interest dahil hindi po kasi katanggap-tanggap na yung isang taong hinahanap ng batas kasi mayroong court order na si Quiboloy, tapos sasabihin ng isa sa malapit sa kanya na alam niya kung nasan si Quiboloy. So parang ang lumalabas dito, alam pa niya, bakit hindi niya ipagbigay alam sa mga otoridad kung nasan para mai-issue ang warrant of arrest? Or hindi niya kumbisihing lumabas at sumunod sa court order? Yun po yung nakikita ng ating PNP. At tama yun. Kasi ako po sa aking paniniwala, para lang ho muling malaman nyo, doon nasabi ko na ito sa mga nakaraang video, na ang obligasyon ng mga Pilipino, kapag may mga warrant of arrest na ilabas ang korte, at kilala mo at kung nasaan ang mayroong warrant of arrest, kahit kaibigan mo yan, kahit magulang mo, kahit kapatid mo, ang iyong gagawin dyan, sabihin mo na sumurrender, sumunod sa batas. Makiusap ka sa kanyang, sumunod ka sa batas, sumurrender ka, or magpahuli ka. At pag hindi yan ginawa, bilang tao, bilang Pilipino na nakakaintindi ng mga batas at rule of law, dapat isumbong mo sa mga otoridad kung nasaan yan taong yan para mahuli. Huwag na huwag mong pagtatakpan yan, huwag mong itatago, huwag mong kakampihan kasi yan ay obstruction of justice, pati ikaw ay makakasuhan. Kahit na kapatid ka, kahit na ano man ang relasyon sa'yo, pag yung isang pinaghahanap o wanted na kung ituring dahil matagal na yung warrant of arrest, hindi siya nagpapakita, hindi siya nagsusurrender, wanted na yan, pinaghahanap yan. May pananagutan. Halimbawa, nakatira sa bahay mo, kahit na 1 linggo lang yan, o lalo na kung matagal, alam mong pinaghahanap yan, at hindi mo sinumbong, kasama kang pwedeng kasuhan, obstruction of justice. So, inaalam po ng PNP kung anong mga pwedeng violation at anong pwedeng pananagutan ni dating Pangulong Duterte. By the way, wala na hong immunity ang dating Pangulo. Kung gusto siyang imbestigahan at kasuhan, malaya po kahit na sino. Lalo ng PNP, kung talagang nakita niya, oy, alam mo pala, ba't hindi mo sinusumbong sa amin? Alam mo pala, ba't hindi mo ilabas yan? O, diba? At posibleng alam nga ni Duterte yan kasi siya po yung administrator ngayon ng Kingdom of Jesus Christ, yung relihiyon ni Quiboloy, diba? At sila matagal na magkaibigan. So, maaaring alam nga niya. Kung siya nagbibiro, ipaliwanag niya. Kung totoo yan, ba may pananagutan. Alam niyo si Duterte, hindi mo natin malaman kung kailan nagsasabi ng totoo. Minsan ay seryoso, pero biro lang pala. Minsan nagbibiro, yun pala ay totoo. Mga ganon. Pero, hindi dapat dinadaan sa biro ang iso ng paghahanap ng hustisya. Huwag nating kalimutan, may complainant, may probable cause na natanggap ang prosecutors at ang husgado, kaya nag-iso ng arrest warrant, arrest order. Yun po yun Diba? Hindi pa guilty si Quiboloy. Pinaghahanap lang siya para harapin ang mga paratang sa kanya o kaso at yung complainant. Naniwala man sila o hindi sa complainant, wala tayong magagawa ron. Hindi yan madidismiss sa magitan ng mga rally at protesta. Ang korte ang magsasabi after trial kung ano ang ebidensya na magkabilang panig. Ganun po yan Nandun na po sa rule of law. So, due process ang kailangan. Ang problema yung due process, wala pa kasi hindi niya hinaharap. Hindi niya magamit yung kanyang karapatan sa ilalim ng batas na ipagtanggol ang sarili kasi ultimong pag-aresto ay hindi pa siya nagpapa-aresto. Kaya nga, tingnan natin kung hanggang saan ang mga pwedeng pananagutan ng dating Pangulo kung totoo na alam niya kung saan at saan nagtatago o saan nandoon si Quiboloy na kanyang kaibigan. So, maging ito ay akin pong ginawang topic para at least makatulong tayo sa mga tao na kahit sino ay merong obligasyon kapag ang isang tao ay pinaghahanap ng batas kung paano kayo makatulong. Huwag natin paglaruan, huwag niyong paglaruan
huwag niyong daanin sa biro, huwag niyong daanin sa kung ano man, maging seryoso kapag mayroong court order. Sumunod sa batas at nang magkaroon ng hustisya. Hindi pwedeng taguan ng kaso, hindi pwedeng madismiss ang kaso ng katatago ng katatago. Kailangan humarap. So, tingnan natin kung ano ang susunod. Marami kasi sinasabi itong dating Pangulo na hindi rin natin malaman kung ano na ang talagang, ano bang totoo at hindi. Well, hanggang ngayon po ay sa ibang issue naman, hanggang ngayon po ay pinag-uusapan yung magkasalungat na sinasabi ng mag-amang Duterte. Ang sabi ni Sara Duterte, Vice President, 2 beses na tatakbo si Digong at yung kanyang mga anak, pagiging senador. Tapos, sinasabi naman ni Duterte, dating Pangulo, hindi siya tatakbo, hindi totoo yun. May edad na raw siya, titigil na raw siya, ay mga gano'n. Ngayon pala, ang plano nila, tatakbo senador si Baste, tapos sa 2028, mag-presidente, parang ang piling niya, mananalo na. Wow! Maging maingat po tayo, marunong po kayo rito. Only in the Philippines, nakakahiya tayo. Mag-aama, gagawin mo senador, ano naman? 115 million ang Pilipino, tapos iisang pangalan, 3 senador, ano yun? Alam nyo, kahit na sinasabi ni dating Pangulong Duterte na hindi siya tatakbo, mahirap paniwalaan niya. Sinabi na ng kanyang anak Vice President yun. O kung hindi totoo yun, sino ang sinungaling sa kanilang dalawa? Sino ang nagsasabi ng totoo? Sabihin natin, kung hindi totoo yun, nagsisinungaling si Sara. Ngayon, kung totoo yun, nagsisinungaling si Duterte, si Digong. Kung sasabihin niya hindi siya tatakbo, yun pala tatakbo nga. O, di ba? Kaya, itong darating na eleksyon sa 2025, mukhang comedy ito. Comedy ng iba'y seryoso. Huwag tayong sumama sa comedy ng galawan. Seryoso ang pagtatalaga sa matataas na posisyon sa Senado. Hindi pangkaraniwang posisyon ng senador. National po yan. Kaya ilagay natin seryoso, makatao, may paninindigan, lalo na ho sa West Philippine Sea. Iwasan natin ang mga politikong walang paniniwala o walang sinasabi tungkol sa West Philippine Sea. Walang paninindigan para sa teritoryo ng bansa. Iwasan natin kung sino man yan. Kahit na sino sa kanila. Yan ang unang itanong natin pag sila ay kumandidato, nag-file ng Certificate of Candidacy at nagsabi nagkaka-interest na tumakbo. Yan ang unang tanong natin. Anong posisyon mo sa issue ng West Philippine Sea? Pag hindi sumakay o hindi nagpaliwanag ng konkreto at hindi totoo, huwag nating iboto. Pero kung sasakay, kunwari nagmamalasakit, kunwari lang. Sa tagal ng panahon, wala tayong narinig. Tapos pag biglang eleksyon, sasang-ayon, ibig sabihin, nangguguyo. Nanggagamit lang. Binobola ka lang. Yung from day one, mula noon hanggang ngayon, ay sumusuporta kay Pangulong Marcos at sa paninindigan atin ng West Philippine Sea. Ayan, pag yan tinanong natin na tumakbo, tuloy-tuloy yan, maniniwala ka kasi from day one naniwala. Pero kung sakalang magsasalita ng pabor sa Pilipinas, during election, propaganda yan, gimmick yan, tandaan nyo. Sino mang kandidato na biglang magiging makatao, makabansa during election, plastic yan, hindi yan totoo. Yan ang tip ko sa inyo. Yung from day one, simula noon hanggang ngayon, naninindigan, yan ang ating suportahan. May pag-asa tayo, maninindigan yan hanggang sa uli. Pero yung nagkukunwari lang, delikado yon. Gusto lang kayong mabola at makakuha ng suporta para maging senador. Pag naging senador na, pagsisisihan mo na kasi pasaway na yan. Ayan, yan ang tip ko sa inyo. Maging maingat, matalino, para maging maganda ang buhay.